Games! Guys, welcome back sa ating part 4 ng ating reinforced concrete design. So, for this video, pag-uusapan naman natin dito is actually loaded columns. Okay? So, itong columns medyo mahaba-haba yung discussion niya. Kasi may iba-iba siyang parts eh. Meron tayo uni-actually loaded columns, by actually loaded columns, and yung column interaction diagram. No? Meron din yung shear in columns, no? Shear, combine shear tsaka actually loaded na column. Okay? Pero mag-start muna tayo sa pinaka introduction niya, pinaka basic, no? So imagine meron tayong column diyan, yun yung column natin. Kapag sinabi nating actually loaded column, yan. Meron lang loaded siya actually. Yan yung pinaka definition niya, na actually loaded column. Pero dito sa actually loaded column, meron kasi in real life, in actual, no? Ang column nagbe-bend din, no? Bakit siya nagbe-bend? Kasi kadalasan yung PU, wala siya doon sa centroid ng column. Pag wala siya doon sa centroid ng column, syempre magka-create ng moment yun, kakaroon ng bending. Yun yung tinatawag natin uni-actually loaded column or kaya by actually loaded column. Pero iba yung analysis dun eh. Pero ano na yun, for next videos na natin pag-usapan yun. For this topic, pag-usapan lang natin dito, actually loaded column. Ibig sabihin, yung PU, assume siya as nandun sa centroid ng column natin. No? So, ibig sabihin, pure actual siya. Okay? Walang moment na nararamdaman yung column natin. Okay? Meron, pero sobrang liit lang. Kasi hindi mo naman mapa-perfect na malalagay yung PU sa gitna talaga ng column eh. Okay? In actual. Okay, so, ang pinaka-principle niya, ganun pa rin naman, hindi na magbabago yan. Ang ultimate load natin, dapat less than or equal siya sa VPN or in design actual capacity ng column natin. And dito guys, ang phi natin 0.65, no? Kung maalala nyo dun sa singly reinforced beam na video natin, di ba? Ang phi natin nagre-range yan from 0.65 to 0.9. Yung 0.9, yun yung tension control. 0.65 yung compression control. So, bakit 0.65 to? Kasi actually loaded column yan. Actually loaded. Nakakaramdaman ng compression. Pure compression. So, ibig sabihin, compression controlled ang column. Kaya 0.65 ang phi. Okay? Okay, ngayon. Ano ang PN? Ito ang formula ng PN. 0.80 PO. Yan siya ha. Ito ang PN ha. Itong buong to. 0.80 PO. Ano ang PO? Ito ang PO. Ano papansinin natin sa PO? Ang PO guys, stress times area lang yan. Okay? Ano to? Pansinin natin. 0.85 FC prime. Yan yung stress nung concrete. 0.85 FC prime, di ba? Ano tong AG minus AST? Ito yung area ng concrete. Bakit may minus AST doon? Kasi syempre, ang column may bakal sa loob, di ba? Yung portion, yung portion na kinakain ng bakal, hindi naman concrete yun. Tanggalin mo yung bakal doon, ang makikita mo doon, concrete na may mga butas. Yung mga butas na yun yung ino-occupy na area ng bakal. Hindi naman concrete yun, bakal yun. So, mina-minus natin siya dito. Okay? Ito ang area talaga ng concrete. Ito yung effective area ng concrete na magbibigay na itong stress. Okay? So, stress times area plus stress times area ng bakal. Okay? Kasi kapag nag-apply ka ng load dyan, ang magre-resist lang naman dyan, dalawa. Kasi dalawa lang naman yung material mo sa column. Concrete tsaka bakal. So, i-sum up mo lang yung stress times area ng bakal tsaka concrete. Yun yung PO. Okay? Ngayon, bakit may 0.80? Bakit hindi siya yung PN? But ganyan pa yung ginawa? Ito yung explanation dyan, okay? Ang PO, guys, yan yung actual strength ng column at zero eccentricity. Ibig sabihin, guys, yung PO, saktong-sakto dun sa centroid ng column. Walang eccentricity, as in zero eccentricity. Yan ang PO, okay? Sabihin, yan talaga yung ano niya, yung, kumbaga yung column, yan talaga yung pinakasagad niyang strength. Okay? Malalabas mo kasi yung sagad na strength ng column kung yung in-apply mong load, nasa gitna talaga. Kasi, syempre, yung buong part ng concrete ng column mo, yung buong section nitong column na to, pantay-pantay yung stress na nararamdaman. Equal lahat yung binibigay nila. Yun yung maximum, no? Bakit tayo nag-times ng 0.80? Ito kasi yan, guys. Gaya ng sabi ko kanina, di ba, in actual, mahirap gawin yan na yung PU, na saktong-sakto dyan sa centro. Hindi mo magagawa yun. So, ang ginawa ng code, to account lang yung possible na paglihis netong load sa gitna,
ang gagamitin lang daw natin 80% ng sagad na strength ng column. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. 0.80 ng PO. Yun ang nominal pa lang yun. Nominal pa lang yun, ha? Wala pa yung fee dyan. Okay? So, yun yung explanation dun. Ano tong E is equal to 10%? Yan yung inassume ng code. Kumbaga parang, yan yung ina-assume niyang maximum na paglihis ng eccentricity sa column. Okay? Ano yung sabihin yan? Ito yan, ha? Sabihin natin meron kang B tsaka H. No? Ito, base tsaka height ng column. Ang PU mo, pwedeng gumalaw ng ganyan. Okay? Na ang layo niyan, mula doon, is yung 10% nung dimension na nila kanya. Yung dimension na to, yun yung B, diba? So, 10% ng B. Yun yung distance. Okay? Ganun din sa H. Okay? Ganun din sa H. Doon. 10% naman ng H. Okay? So, ibig sabihin, guys, try natin ipakita yun, no? Ayan. So, ibig sabihin nun, kapag nandito yung column mo, ito, nandito. Ay, saan na yung pen natin? Ito. Ganyan. Mula dito, tas doon sa kabila, no? Sabihin natin 10%. Tas yan. Ito, nandito. Ang OA lang, pero sabihin natin nandito lang yan. Okay. Ganyan dito, tsaka doon dito. Okay. Makakabuo ka ng square, ng ano dyan, ng area sa gitna. Ibig sabihin, guys, etong portion sa gitna na to, portion sa gitna, pwede mong ilagay dyan yung PU anywhere. And ang formula na kailangan mong gamitin, ito pa rin. Ibig sabihin, guys, nag-accommodate tayo ng location ng PU. Yung PU mo, pwede siyang maglaro within this area. Considered pa rin siya as actually loaded column nun. Okay? Pwede, itong PU mo, pwedeng lumihis ng 10% sa kanan, 10% sa kaliwa, 10% sa taas, 10% sa baba. Yun ang maximum mong pwedeng ilihis ng PU mo para makonsider pa rin siya as actually loaded column. Yun yung ibig niya sabihin doon, okay? Paano kapag sumobra ka dyan? Hindi na siya actually loaded column. Hindi mo na pwedeng gamitin itong formula na to. Ano na analysis doon? Meron na siyang moment. Okay? Kailangan na natin i-consider moment. Dito kasi sa ganitong analysis, yung basta nandito siya within that area, nandyan siya, okay, pwede natin i-neglect yung moment. Okay, yun yung ibig sabihin ng code. Okay, sana nag-gets yun, ha? Anyway, ayan. Pag-usapan naman natin, sa column kasi mainly meron tayong dalawang type. Pero meron pang iba, may mga composite column, yung may concrete, tas white flange yung nasa loob, may pwede mga ganun, composite yung mga tawag doon. Pero mainly, sa reinforced concrete, dalawa yung pinaka-ano natin. Itong tide at saka spiral. And take note, guys, ha, kapag sinabi nating spiral, hindi ibig sabihin nun bilog yung concrete. Bilog yung concrete. Hindi doon yung basehan ng spiral. Ang basehan ng spiral, pansinin niyo yung lateral ties. Sa spiral paikot. Isang mahabang bakal na pinalipit. Yun ang spiral. Kapag tide, tiki-tiki isang ikot. Okay? Okay? Ang equivalent ng tide sa beam stirrups, no? Pero hindi magkaiba yun pareho, no? Madalas kasi pag nagagamit yun sa na pagbabaliktad ng iba, no? Magkaiba sila na tawag. Kapag tide, yun yung itong mga reinforcement na to sa column. Kapag stirrups, para sa beam yun. Okay? So ayan, no? Ang spiral, guys, ang ibig sabihin nun, yung ties mo palipit, no? Hindi dahil bilog yung column. Nagkakataon lang kasi na halos lahat ng spirally reinforced na concrete na column, bilog yung ginagawang shape. Bakit? O syempre kasi bilog yung yung reinforcement mo. Mas maganda kung bilog din yung column, di ba? Pero hindi yun yung hindi yun yung reason nun ba't siya tinawag na spiral, no? Pwedeng square yan. Pwedeng square yan. Tapos bigla ang reinforcement niya pag ganito. Spiral ang tawag dun. Okay? So, naka-base tayo dun sa mismong forma ng reinforcement. Okay? Ngayon, ano ba pinagkaiba niyan? May magbabago ba? Yes, merong magbabago. Ito magbabago. Same pa rin naman lahat. Ito lang nagbago. Sa spiral, guys, ang fee natin, 0.75. Okay? And ang PN natin, 0.85 ng PO. Doon kasi 0.80. Tama? And ang inaalaw na eccentricity ng spiral, 5% lang. Dito, 10%. So, ibig sabihin dito sa spiral, mas maliit yung region natin sa gitna. Okay? Yun yung ibig sabihin doon. Medyo marami tayong may sariling topic tong reinforcement na to, itong lateral reinforcement natin pagdating sa spiral. Pero next time na natin pag-usapan yun.
Pero ilinawin ko lang guys ha. Ganito kasi yan. Sa beam, ang primary purpose ng stirrups, una, para hawakan yung longitudinal bar. Pangalawa, para mag-resist ng shear. Okay? Sa column, yung mga lateral ties, ganun din naman yung purpose. Pero mas marami siyang purpose compared sa beam. Una, ang tight column, ito. Yung mga ties na yan, ito, mga palipit na yan, tsaka itong patali. Unang purpose niyan is para, una, syempre, mahawakan mo yung longitudinal bar para to keep them in place. Tama? Pangalawa, yes, para mag-resist din ng shear. Pangatlo, meron pang isang purpose to. Kapag kasi ang column, nag-apply ka ng load dyan, in-applyan mo ng load, yung column may chance na mag-back, tawag doon, imagine mo yung clay. Kapag kinompress mo, nag-ano siya, di ba? Tumataba siya bigla. Tumataba. Para siyang nagbe-break on all axis. Tama? Para siyang sumasabog. Ang purpose ng lateral ties para hindi mangyari 'yon. Okay? Kasi sa loob nito, ito nasa loob nito, itong part na to, yung nasa loob na concrete. Mayroon ang tinatawag natin diyang concrete core. Okay? Ang tendency kasi niyan, kapag nag-apply ka ng load dito sa column, itong concrete core bumulwak. Bumulwak siya on all direction. Okay? Pinipigilan yun mangyari nung lateral ties natin. Okay? Kumbaga, ang lateral ties nagsiserve din siya as parang cage dun sa concrete core natin sa loob. Okay? So, yun yung additional purpose ng column, ay ng ties sa column. Okay? Anyway, punta naman tayo sa limits na sinet ng code. Okay? Dito guys, madali lang to. Raw gross to raw gross. Ibig sabihin guys, ang steel ratio natin dito hindi BD, no? Kasi sa column wala ka naman base tsaka depth. Meron ka dito yung side 1 tsaka side 2. Okay? Ang raw natin dito, ganun pa rin naman, general formula. Ratio yan ng area ng steel over ratio ng concrete. Pero ang concrete mo dyan, gross concrete area kaya sa G. Ibig sabihin, buong concrete area. Okay? Kasama yung concrete cover. Unlike dun sa beam kasi, base times depth, di ba? Inaalis natin yung concrete cover sa baba. Dito hindi, buong concrete, buong cross section. Okay? And ang limit niya is from 1% to 8% lang. Okay? So, minimum 1%, maximum 8%. Okay? And additional, spacing ng ties natin. Ito lang yan. Ito yung mga maximum na spacing ng ties natin. Pero syempre, pipiliin mo dyan yung minimum. Yun yung magsaserve as maximum limit mo. Okay? Una, 16 times yung diameter ng longitudinal bar. Main bar. 16 dB. Okay? Halimbawa, ang main bar mo, 20. O 20 times 16. 20 mm times 16. O, ibig sabihin, ang maximum spacing ng ties mo, 320. Center to center yan. Ano naman ang 48 DT? Ang DT naman, guys, diameter ng ties mismo. Sabihin natin, 48 times, sabihin natin 10 mm yung ties mo. O, ito yung isa mong limit, 480. Least column dimension. Ang least column dimension naman, guys, yung mas maliit na dimension. Kasi dalawang side lang naman yan eh. Madalas naman rectangle yan. Ito, B, tsaka height. Ano yung mas maliit na dimension dyan? Yun yung isa. Okay? So, yun yung mga limit lang natin. Okay? Okay, game. So, try natin mag-solve para mas mag-gets natin. Okay? Hindi ko nahihiwalay na video kasi maikli lang naman tong problem natin eh, no? So guys, ito yan. Sabi niya, meron daw tayo reinforced concrete tied column na gagamitin pang support ng axial load. 2-4 factored yan. 2-4 kN, 28 MPa ang FC prime, FY 400. Sabi niya, determine the required dimension of a square tied column if a 2% gross steel is used. Okay? Okay. So, game. Ano ang PU natin? 2-4 kN. Tama? Gamitin lang natin yung principle natin na PU dapat equal yan sa PN. Okay? Yan ang PU. Gawin natin Newton times natin ng 10 raised to 3. Equal yan sa phi, 0.65. Kasi, tied column tayo. Kapag tied, 0.65 ang phi. Ito yung PO, buong PO. Ay, PN. Ito yung buong PN, di ba? 0.80. Ito yung PO. Okay? Ito yung PO. So, 0.85 FC prime multiplied by AG. Square ang column mo. Ano ang area ng square? Side squared. Tama? So, X squared. AG yan. Minus yung area ng bakal.
Ang area daw ng bakal mo, 2% ng gross concrete area. So, 2% ng side squared. 0.02 x squared. Plus, yung stress times area ng bakal. Fy 400 multiplied by area ng bakal. Ang area ng bakal, 2% ng area ng concrete. So, 2% times x squared. Ang x natin, yan. 400 mm. Round up tayo. Okay? Dali lang, di ba? Next. Paano naman daw kapag circular spiral column ang ginamit pero same ratio ng steel? Again, guys, sa spiral, ang fee natin 0.75, diba? And ito nagiging 0.85, okay? Again, same process. PO natin is 0.85 FC prime multiplied by area ng concrete. Anong area ng concrete? Circular yan. Pi over 4 d squared. Tama? Minus area ng bakal, which is 2% nito. Kasi area ng concrete yan. 2% ng pi over 4 d squared. Plus 400 yung Fy times area ng bakal. 2% ulit ng pi over 4 d squared. Anong area ng... Anong diameter na kailangan? Ayan. Dapat pala dito, no? Balitan ko nga. Mali yung variable na ginamit. Di pala dapat. Okay. So, yan ang diameter ng concrete. Okay? Next. The smallest possible dimension for a square-tiled column. Okay. Square-tiled column daw. 0.65. And again, guys, ito. Sana maisip natin to. Smallest possible dimension. Okay? So, tinatanong niya, ano yung pinakamaliit na pwedeng maging dimension ng column mo. Okay, guys, isipin natin. Ano nga ulit yung magre-resist sa PU? PN. Okay, ang PN, it consists of yung force na binibigay ng concrete and yung force na binibigay ng bakal. Guys, isipin natin. Ito, imagine natin. Kapag tumaas ang force na binibigay ng bakal, bababa yung kailangan ibigay ng concrete. Tama? Pag tumaas yung binibigay ng concrete, bababa yung kailangan ibigay ng steel. Tama? Kumbaga, ganito lang yan. Kumbaga, ganito lang ang idea dyan. No? Meron kang dalawang number. Yung dalawang number na yan, kailangan nila makabuo ng 10. Sabihin natin, 2 plus 8. Okay. Ito yung concrete, ito yung bakal. Kapag ang concrete, tinaasan ko yung value, ginawa akong 5. Ang area ng bakal, bababa. Ang value ng bakal, bababa. Tama? Kapag tumaas tong isa, bababa tong isa. Pag tumaas tong isa, bababa tong isa. So, ibig sabihin, guys, para makuha natin yung smallest possible dimension ng column, dapat isagad natin yung area ng bakal. Eh, ano nga ulit ang sagad na area ng bakal? 8%. So, yun ang gagamitin natin. Area, raw ng steel natin. Okay? Same lang yan sa problem 1 natin. Gagamitin lang natin 8% kasi square-tiled column. And tignan natin. Ayun! Bumaba ang required na column dimension. Tama? Kasi sinagad mo yung bakal. So, 300 mm. Yan ang sagot. Okay? Okay, so yun na ang actually loaded column for the next video. Try natin pag-usapan yung may moment, no? At saka yung spiral. Try natin ituloy yun, no? And again, guys, pag may question kayo, tanong nyo lang dyan sa video. And again, thank you for watching, guys. See you sa next video. Bye-bye.